Pagkatapos mabuo ni Jean ang napakalaking enerhiyang barrier sa buong lungsod ng Melmos, agad itong napansin ng humanoid corruptors na nasa labas. Sinabi nito na nawala lang sila ng sandali ay ganito na agad ang nangyari sa lugar. Dahil dito, tinanong niya si Kagura kung ano na ba ang kanilang susunod na gagawin. Nag-aalala rin niyang itinanong kung alam ba nito na unti-unti nang nawawala ang mga bagay na pinaghirapan nilang ipakalat. Sumagot si Kagura na ang tanging sagot dito ay kailangan nilang pigilan ang mga ito ngayon din. Samantala, sa loob naman ng lungsod ng Melmos, abala ang lahat sa pagpapagaling sa lahat ng mga nahawaan sa loob ng isang tolda. Isa-isang pinapagaling ng mga Holy Knight gamit ang kanilang Holy Spirit ang mga pasyente. At hindi nagtagal, sinabi ni Argus Olton na maayos naman ang takbo ng kanilang ginagawang paggagamot. Bagamat kulang sila sa tao, ayon sa kanyang kalkulasyon ay dapat na mag-subside o tuluyang mabawasan ang infection sa loob lamang ng isang buwan. Habang ginagamot naman si Gajan Plaza ng kanyang mga katulong, hindi pa rin siya makapaniwala sa pambihirang ginawa ni Jean. Ipinahayag niya ng buong puso na hindi sapat ang simpleng pagpapasalamat lamang para sa lahat ng tulong na ibinigay nito. Sumagot si Jean na wala iyon at huwag na raw nitong banggitin pa ang bagay na iyon. Agad ibinaling ni Gajan Plaza ang kanyang pansin sa kanyang anak at tinawag niya ito, sabay masayang ibinalita na napakagaling talaga ng propesor nito. Nakangiting sinang-ayunan lamang iyon ni Kudo Plaza. Ngunit seryosong nagsalita si Jean at sinabing gayon pa man ay hindi pa sila pwedeng mag-relax sa mga sandaling ito. Iminungkahi niya na kailangan muna nilang alisin ang mismong pinagmulan ng sakit. Nang marinig iyon ni Gajan Plaza ay napaisip siya ng malalim tungkol sa tinutukoy nitong pinagmulan. Bago pa man siya makasagot, tinanong siya ni Jean kung may ideya ba siya rito, at ipinaliwanag ni Jean ang dahilan kung bakit nga ba nagsimulang kumalat ang sakit. Sinabi niya na nagsimula ang lahat nang sumalakay ang mga corruptors sa lupain ito. Nagtanong naman si Gajan Plaza kung hindi ba ang mga ito ang mismong dahilan ng pagkalat. Napatanong si Jean kung pinayagan ba niya ang mga ito na mag-invade o sumalakay rito dati. Sumagot si Gajan Plaza na isang beses lamang iyon nangyari, partikular na noong makuha ng mga corruptors ang Grand Commander. Ngunit bago pa man mangyari iyon, ay hinding-hindi nila kailanman pinayagan ang kahit na isang corruptor na makapasok sa kanilang nasasakupan. Dahil sa narinig na impormasyon, napagtanto ni Jean na kung ganoon ang sitwasyon, malamang ang dahilan ay nasa ibang lugar. Ang nagpapakalat ng sakit na ito ay dapat na matagal nang nananatili sa loob mismo ng lupain ito. Napaisip si Gajan Plaza sa sinabi ni Jean at sumang-ayon na tama nga ang kanyang mga hinala, ngunit wala naman silang natatanggap na mga ulat ng anumang kaina-hinalang entidad na nakikita sa ibabaw ng lupain ito. Hanggang sa bigla siyang may naalala at biglang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa naging pahayag ni Jean. Mayroon pa palang isang natitirang lugar na hindi pa nila kailanman nasusuri. Agad na nagtanong si Argus Olton kung saan ang partikular na lugar na tinutukoy nito. Seryosong sumagot si Gajan Plaza na ang lugar na kanyang tinutukoy ay matatagpuan sa ilalim ng lupa. Bakas ang pagkagulat sa mukha ni Jean nang marinig niya ang sagot na iyon, at hindi nga nagtagal ay nagtungo na silang lahat sa lugar na tinutukoy ni Gajan Plaza. Pagkababa nila sa mahabang hagdanan patungo sa ilalim ay tumigil sila sa harap ng isang napakalaking pinto, kung saan biglang pinagpawisan sa gulat si Jean. Nakita niya na ang napakalaking pintong ito ay katulad ng underground research lab na iniwan ni Kagura. Sinabi ni Gajan Plaza na ito lamang ang tanging lugar na hindi pa nila nasusuri ang loob kahit kailan. Ang pag-iral o ang lokasyon ng pintong ito ay matagal na nilang alam, ngunit wala silang kahit ideya kung paano ito bubuksan. Tinawag ni Argus Olton ang pangalan ni Jean, ngunit bago pa man ito makapagsalita ay tumanggaw na si Jean na tila alam na niya ang nais nitong sabihin. At hindi nagtagal, idinikit ni Jean ang kanyang palad sa napakalaking pinto. Pagkalapat pa lamang ng kanyang kamay ay biglang umalangaw-ngaw ang boses ng system, na nagsasabing ang top-level access privilege ni Jean ay nakumpirma na at dahil dito ay bubuksan na ang pinto. Labis na nagulat ang tatlo nang masaksihan nilang dahan-daang bumukas ang pinto. Bakas ang matinding pagkabahala sa mukha ni Gajan Plaza na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita.
Napasigaw siya sa gulat dahil ang pintong ito na matagal na nilang sinusubukan ay hindi talaga bumubukas noon, ngunit ngayon ay bumukas sa harap ng kanilang mga mata. Anuman ang kanilang gawin hanggang ngayon ay hindi ito magawang mabuksan. At bago pa man sila tuluyang makapasok sa loob, tinanong muna ni Gajan Plaza si Jean kung sino ba siya talaga. Seryosong sumagot si Jean na ipapaliwanag na lamang niya ang lahat ng iyon sa kanila mamaya, dahil sa ngayon ay kailangan muna nilang suriin ng mabuti ang buong loob ng silid. Nang pumasok na silang apat sa pinakaloob na bahagi ng pasilidad, biglang napatikip ng kanyang bibig si Kudo Plaza sa labis na pagkagulat sa kanyang nasasaksihan. Maging sina Gajan Plaza at Argus Alton ay nabahala ng gusto ng mapagtanto nilang tama ang lahat ng naging hinala ni Jean. Pinagpawisan naman sa mukha si Jean habang nakatingin sa isang napakalaking aparato sa kanilang harapan na naglalabas ng isang malamlam na enerhiya, at agad niyang napagtanto na ito ay isang mapanganib na corruptor weapon. Bigla na lamang itong nagbuga ng makapal na usok na punong-puno ng maliliit na corruptors na halos hindi agad makita ng normal na mata. Kaya naman agad na kumilos si Jean upang ipagtanggol ang lahat. Ikinumpas niya ang kanyang kamay upang bumuo agad ng isang matibay na kalasag, habang napagtatanto nilang lahat na ang aparatong ito, nang walang kaduda-duda, ang siyang pinagmulan ng pagkalat ng sakit sa buong lungsod. Napatanong si Kudo Plaza kung bakit mayroong ganitong klaseng kaila hilakbot na bagay sa lugar na iyon. Hindi sumagot si Jean, bagkus ay iniisip niya ng may matinding pag-aalala na parehong-pareho ito noong nasa Royal Capital sila. Katulad ito ng bagay na nakatago sa ilalim ng Royal Capital, gaya ng higanteng corruptor na nakakulong sa loob niyon. Naisip niya na marahil ay may lihim na nagdala nito sa underground facility na ito, kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung sino nga ba ang may kagagawan ng lahat ng ito. Ngunit anuman ang totoong nangyari, napagdesisyonan niyang sirain na agad ang aparatong ito ngayon din dahil ayaw na niyang maulit pa ang parehong kamalian na nangyari noon sa Royal Capital. Iniunat niya ang kanyang kamay at sinimulang magtipon ng isang matinding asol na enerhiya. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang maipatama sa aparato, may biglang napansin at narinig si Argus Alton mula sa itaas, dahilan upang agaran siyang kumilos at mabilis na itinulak si Jean papalayo. Mula sa itaas ng aparato ay may isang figure ang biglang nagpakawala ng isang matinding lilang enerhiya patungo sa kanila. Agad na naghanda si Argus Alton sa pagsalakay na iyon. Naglabas siya ng isang matinding aura sa kanyang buong katawan at mabilis na binunot ang kanyang espada. Bago pa man sila tuluyang tamaan ng napakaraming lilang tinak na mabilis na bumubulusok sa kanilang kinaroroonan, isang mabilis at sunod-sunod na pagwasiwas ng espada ang kanyang pinakawalan upang wasakin ang mga matutulis na lilang pag-atake. Pagkatapos nito, inipon niya ang nagliliwanag na enerhiya sa kanyang espada at nagpakawala ng isang malakas na energy slash patungo sa nilalang na nakatayo sa ibabaw ng napakalaking aparato. Ngunit madali lamang itong nailegan ng kalaban. Nang tumalon ito pataas, nag-ipon ito ng isang umiikot na vortex ng lilang enerhiya sa kanyang kamay at mabilis na pinakawalan patungo kay Argus Alton. Dahil sa pambihirang bilis ng atakeng ito, gulat na gulat si Argus Alton at hindi agad nakakilos upang makaiwas. Ngunit bago pa man siya tuluyang tamaan, mabilis na hiniranggan ito ni Jean gamit ang kanyang sariling lakas upang protektahan ang kabalyero. Nung magawa niyang mapantayan ang pag-atake nito ay agad na nagtanong si Jean kung sino ba ang kanilang kalaban. Hindi nagtagal ay dahan-daang bumaba ang nilalang sa kanilang harapan. Ito ay isang humanoid corruptor na may mahahaba at naglulutang ang mga kulay lilang buhok, at patuloy na naglalabas ng nag-aapoy na lilang enerhiya sa mga kamay nito. Nabahala si Argus Alton at nagtanong kung sino ba ang nilalang na ito. Ngunit sa kanyang tabi ay natahimik si Jean at gulat na gulat sa kanyang nakikita. Naalala niya na ang nilalang na ito na isang humanoid corruptor ay ang mismong ipinakita ni Kagura sa isa sa mga iniwan nitong video. Ngunit mula sa likuran ng humanoid corruptor ay biglang may isang lalaki ang naglakad pasulong habang sinasabi na akala niya noong una ay isa lamang ang banta sa lugar na ito, ngunit mayroon pa palang isang maaasahan dito. Pagharap ng lalaki sa kanilang lahat, agad niyang tinawag si Jean sa kanyang pangalan. Bakas ang matinding takot sa mukha ni Jean sa kanyang nasasaksihan sa mga sandaling iyon, at napapatanong siya sa kanyang sarili kung anong klaseng masamang biro ba ang bagay na ito.
Dahil ang Kagura na kilala niya ay kasalukuyan ngayong nakatayo sa tabi ng isang humanoid corruptor, na tila ba nagpapahiwatig na ito ay ganap na kakampi ng mga corruptors ngayon. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.